Welcome back mga sir, this is 59 day uli. Ngayon mga sir ay gagawa po tayo ng 10 inches speaker box na simpleng pangbahay lang para sa ating customer. So ganito lang kasimple mga sir kung paano magawa ng box. Ipapakita ko dito ang step by step procedure kung paano buuin. So stay tuned lang mga sir. At para sa mga taong magaling na gumawa ng speaker box, so skip nyo na lang po ang video na ito mga sir at ipaubaya na lang natin sa mga beginner o katulad sa akin na nagsisimula pa. Lalo na pag wala pa tayong power tools na pangtabas dito, bali mano-manong lagari ang pagtabas nito. Napakahirap noon mga sir, matagal at kahit anuin mo yan pagsukat, ang iyong lalagariin ay talagang hindi yan magkakatugma lahat. Mamaya mga sir, pagkatapos natin tong ipupurma ang ating speaker box, magbutas naman tayo para sa lagayan ng ating speaker at tweeter. Ngayon mga sir ay ilalagay na po natin ang ating front panel na kung saan dito tayo maglagay ng speakers at tweeter. So ang sukat nga pala nito mga sir ay 13 inches po ang lapad, 18 inches ang taas at 14 inches po ang kanyang lalim o papuntang likod. Mamaya mga sir, pagkatapos nito mag-router tayo para ma-smooth natin ang kanto ng ating speaker box. Tapos mag-sander at mag-apply ng masilya para matakpan natin ang mga maliliit na butas dito sa ating speaker box. Ginamit ko pala sa pagmasilya dito mga sir ay flexiband at simento lang na pinaghalo. At ito na mga sir, tapos na tayo nagmamasilya, papatuyuin lang natin to at sander uli. Dito mga sir ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-prepare sa ating pintura. Haluin lang natin muna ang ating flexiband bago natin isalin sa ating paghahaluan. So pakunti-kunti lang mga sir dahil tumitigas po ito kapag hindi natin ito magagamit ng mga ilang oras. Sa simento mga sir, kailangan bibistayin nyo yan para walang mga buo-buo na mahahalo. So sa
lapot nito mga sir ay kayo na ang magtansya. Kung gusto nyo na hindi masyadong makapal ang inyong first coat ay lalabnawin nyo lang ang inyong timplada at kunti lang ang semento. Kung gusto nyo naman ng makapal agad, pwede nyo dagdagan or damihan ng simento. So kayo na lang ang magtansya sa mixing. Hindi naman to agad-agad matutuyo mga sir. Kung masyadong malapot sa tingin nyo, pwede kayo magdagdag ng flexiband or vice versa. So dito mga sir ay gagamit po tayo ng texture roller. At dito sa mga singit-singit or mga eskina, gamit tayo ng paintbrush para maabot natin ang mga sulok-sulok na hindi kayang abutin ng ating roller. Kung napansin nyo mga sir, kulay parang light green po ang ating pintura. Ganyan talaga ang flexiband at simento kapag basa pa. Pero pag matutuyo na to ay magkukulay simento na po siya. So ang importante sa pag-apply nito mga sir ay malinis po ang plywood na ating pipinturahan para malakas po ang kapit ng ating flexiband. Dati gumamit po ako ng stickwell at simento pero parang nahihinaan ako. Mas matibay kasi itong flexiband at simento na composition kumpara doon sa stickwell at simento. Pero yun nga lang, mas mahal po ang flexiband at simento dahil ang flexiband ay wala kang mabibili na 1 litro lang kundi naka 4 liters at nasa kulang-kulang 1,000 pesos per 4 liters po dito sa presyuhan sa aming probinsya. Kaya nagdagdag ako ng konting presyo para sa flexiband kung may magpapagawa sa akin na customer. So ito na siya, matapos na tayong mag first coat. Ibilad muna natin to ng araw ng mga 3 oras. After 3 hours pwede na tayo mag recoat. Tapos sander uli para ma-smooth natin bago natin applyan ng pintura. At ito na mga sir, di ko na lang ipinakita ang aking pag-sikan coat. So ito, sikan coated na to. At ngayon ay ililiha na natin to ng mano-mano lang para hindi masyadong mabawasan ang ating pintura. Although naka 2 patong tayo nito pero since malabnaw lang ang ating timplada, so hindi to masyadong makapal. Dito mga sir, gumamit lang po ako ng number 80 na liha. Mamaya pag matapos natin tong ililiha, punasan natin to para mawala ang mga dumi para kumapit po ang ating pintura na i-apply mamaya. At ito na mga sir, gumamit lang po tayo ng foam roller. Pwede rin yung cotton roller. So dito gumamit po ako ng Boysen quick drying enamel lang na kulay itim na pintura. So sa kulay mga sir, kayo na ang pumipili para sa gusto nyong kulay or para sa customer nyo. Iba't iba kasi ang gusto ng tao pagdating sa kulay na kung ano ang paborito nila. Kaya tanungin nyo si customer bago kayo magpintura kung anong kulay ang gusto niya. By the way, ang air vent nga pala sa speaker box na to mga sir ay andito sa ilalim. Itong nakita nyo na butas, bali nilagyan ko lang siya ng screen para hindi makapasok ang mga insekto. Medyo nagtitipid kasi ang customer. Mas maganda sana yung plastic air vent para professional tingnan. Ito na mga sir, binalik na natin ang kanyang mga screws na magsiserve as paa.
para maipatayo na natin to mamaya ang speaker box at mapinturahan natin ang ibang side nito. Sa totoo lang mga sir, dito ako natagalan sa pagpapatuyo ng pintura na to, itong quick drying enamel, dahil aabutin ko pa ng 2 o 3 araw, depende na lang sa lakas ng sikat ng araw. Pakisuggest na lang po mga sir kung ano ang magandang pintura na madali lang siya matuyo. Welcome back mga sir. Ito, after 3 days sa pagpapatuyo ng ating pintura ay maglalagay na tayo ng mga speaker accessories. Ito, tinanggal ko na ang ating mga screws. Tapos papalitan natin ng rubber pit. So nakuha ko lang po itong rubber pit sa online. Itong 8 piraso para sa 2 box ay kulang-kulang 100 pesos, hindi pa kasama shipping. So mas maganda kasi tingnan ang rubber pit mga sir kay doon sa naka corner guard. Pero kung pang outdoor ang setup nyo, mas maganda yung corner guard dahil matibay yon sa travel at taas baba ng ating mga speaker box sa tuwing may service. Ito, gumamit ako ng push type speaker terminal. Mas matibay kasi itong push type kaysa doon sa binding push. Yung binding push type ay kadalasan o sa katagalan malulustrade yung kanyang thread, kaya hindi na kumakapit doon sa ating mga speaker wires. At ito po ang ating speaker na gagamitin mga sir, 10 inches, PE 10 200, 100 watts maximum or 100 watts minimum, 200 watts maximum. So sa paglagay naman ng ating polarity mga sir, kailangan positive to positive, negative to negative. Bawal po ang magkabaliktad, lalong lalo na dito sa ating tweeters. Ang positive lang ang dumadaan sa capacitor at ang negative direkta na dito sa kanyang negative terminal. So gumamit lang pala tayo ng Tusundra mga sir na 60 watts. Mabibili po ito sa online sa halagang 150 pesos. Hindi pa kasama shipping. Mamaya-maya mga sir, pagkatapos nito mag-install ay isa-sound check na natin para ma-pick up na ito sa ating customer. At ito na mga sir, ang ating DIY speaker cloth. Pasensya na, hindi ko na naipakita dito sa video kung paano ko ito ginawa. Anyway, sa ibang video ko na gumagawa ng speaker box ay mayroon po akong video nito kung paano ginagawa. So ito na ang ating pangalawang box. Mamaya-maya mga sir ay isa-sound check natin to para ma-pick up na sa ating customer. At ito na ang ating finished product mga sir, naka semi texture, so makintab naman siya. At sa kanyang likod, ito po yun ang ating push type speaker terminal. John Lunta and DJ7 Remix. Seven De La Cruz, here John Lunta.
7 De La Cruz, Kier John Lunca. Alvatronic Soundworks. Negros Music Production. Mix, 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 This is DJ 7 Remix. Seven, 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 seven. DJ 7 De La Cruz and Mac Verde Remix.